Department of Interior and Local Government, iba na po ang kanilang posisyon kanina sa pagdinig sa Committee on Local Government kaysa doon sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso. Hello, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong vlog po mga kapobre. So kanina po natunghayan natin ang hearing sa Committee on Local Government. So nandoon po yung inaasahan natin na dadalo nung dumalo sa hearing ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso. So kanina po nandyan sila sa Senado. At yun na po, nagulat tayo sa posisyon ng Department of Interior and Local Government. Kasi nga iba na po ang kanilang naging posisyon. Dahil doon sa Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso, hayagan po silang nag-uupos sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Wala pong kagatol-gatol na sinabi ng representatives ng DILG. Sila po ay nag-uupos sa naturang panukalang batas. At kanina po sa Senado, sa Committee on Local Government, iba na naman po ang posisyon ng DILG. At sila po ay sumusuporta na sa panukalang inihain ni Senador Chis Escudero. So para po klaro, ipakita ko sa inyo yung pagdinig sa Kongreso at yung pagdinig kanina sa Senado at ang posisyon ng DILG. Dito nyo malaman mga kapobre kung bakit sinabi kong magkaiba na po ang kanilang posisyon. So ito po yung hearing sa Kongreso sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Here we go. Gusto naman po natin marinig ang posisyon ng Department of Interior and Local Government. Dahil nasa pangangasiwa po nila itong mga local government units o mga barangay units sa buong bansa. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of the committee. The Department of the Interior and Local Government likewise opposed this proposed legislative measures. Can you say that again? Likewise oppose or is against the postponement of the barangay and SK election on the following reasons. First, postponement potentially or may delay the entry of new leaders and reduce opportunities for other qualified youth and barangay officials to participate in local governance. Second, repeated postponements may create uncertainty among voters, candidates, and political stakeholders regarding when elections will actually be held. Third, extended tenure may lead to entrenchment of incumbents and reduce opportunities for new leadership, particularly at the barangay and youth levels. Fourth, the longer the postponement, the longer the transition is deferred. Repeated postponements may normalize extensions rather than regular elections as the mechanism for leadership transitions. And finally, it may potentially weaken the principle of regular electoral accountability. So yan po, malinaw na tumututol po ang DILG sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So dito na po tayo mga kapobre sa hearing kanina sa Senado at pakinggan ninyo ang posisyon ng Department of Interior and Local Government. Here we go. I'll go to, Mr. Chairman, with your permission. I'll go to DILG, no? Dahil ang DILG is exercises general supervision over all LGUs. And this is a proposal to extend the term, no? From the original 3 years yun, pero napopostpone siya.
to now 5 years, no? And ang rational dyan is magiging mas effective ang, I would assume, no? Ang rational magiging mas effective ang mga barangay officials natin and SK officials natin. Tama po ba, DILG? Yes po, Your Honor. Now, meron mas DILG mga studies na will demonstrate na in 3 years kulang o maiksi, therefore hindi siya as effective, and 5 years is the, I would say, the right term or the correct term para maging effective yung delivery ng mga barangay officials natin. Kasi syempre pag mo yung legal ng mga barangay, maraming dahilan na bakit mas effective 5 years. But I want to hear it from a neutral agency. Mr. Chair, meron pong ginagawa yung Focal Bureau po ng DILG. At base sa mga studies na nagawa po nila, so far po yung mga barangay officials, compliant naman po sila sa mga pinapagawa po ni DILG. Ngayon po, Your Honor, yung regarding sa sinasabi ko na further study po, kung ma-fix yung term ng 5 years is mas lalo po namin aaralin kung yung 5 years po ba is mas lalo mag-i-strengthen yung alignment ng programs or activities po ng barangay officials. Meron na ba yun? Meron na bang ganun study? Because we want to see, kailangan ma-justify rin natin to sa taong bayan, di ba? Dahil Yes, sir. ang mahabang term sa magagaling na kapitan, okay yun. Mahabang term sa bulok na kapitan, problema tayo sa constituents natin. Yes. Di ba? So we need to justify to our constituents na itong mahabang term ay ginagawa namin para sa inyo ito, para maganda yung serbisyo. Do we have that study? Ano ba yung limitation ng 3-year term? Ano bang advantage ng 5-year term? And concrete examples kung paano mag-i-improve ang governance pag 5-year term on the ground. Yes po, Mr. Chair. Wala po kasi, Mr. Chair, yung Focal Bureau po regarding sa pag-aaral po ng efficiency po ng barangay officials kapag po na fix yung term for 5 years. But we will assure this committee po that we will immediately submit our official Because narinig ko kanina, you support the bill, di ba? Yes po. So, in supporting those bills, dapat merong rational, merong studies. So, what are those studies? No? And the ALG should be also methodical in terms of supporting the bills. Kasi kailangan ma-justify rin natin sa taong bayan eh. Nasabi nga kanina ni Mr. Serrano, may mga taong gustong ituloy, may mga taong ayaw ituloy. So doon sa mga gustong ituloy, we have to justify it through the ILG. Yeah, yes po, Mr. Chair. We actually support this bill po. Dahil nga po nakita nga po namin yung for the first 3 years pa lang po. We already saw the efficiency of the barangay officials. Kaya lang po yung methodological studies po ay we need to put it po. I need to consult po muna. So yan po. Kaya sinasabi kong magkaiba na po dahil kanina sa committee hearing ay sumusuporta na po sila sa panukalang batas na inihain ni Senador Chis Escudero ang pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. So hindi natin maintindihan kung bakit nag-iba ang kanilang tono, nag-iba ang kanilang posisyon mga kapobre. Mayroon ding nagko-comment sa ating video kanina na kaya daw iba dahil term setting daw ito. Mga kapobre, kung tutuusin, whether term fixing or term setting man yan, ang kalalabasan po dyan, alam po natin na postponement po ang mangyayari. Iniba lang nila ang titulo,
Pero klaro po yan postponement dahil hindi po matuloy ang November 2, 2026 at doon na ilipat sa October of 2028. So malinaw na postponement po ang nangyayari. Kaya lang nagkakatalo dahil iniba po nila ang title ng panukalang batas. Pero mga kapobre, kahit sino ang mag-analyze, malinaw po na ito po ay postponement. Kaya kahit term setting or term fixing, ang essence po niyan, sabi ni Congressman Tinio, ay postponement pa rin. Walang iba mga kapobre. So yan po, quick update sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Kinumpir lang natin ang posisyon ng DILG nung hearing sa Kongreso at kanilang posisyon sa hearing kanina sa Senado. So magkaiba po ang kanilang posisyon. So abangan natin yan kung ano ang mangyayari dahil sinabi ni Comelec Chairman na kailangang maglabas na ng desisyon ang Senado sa September dahil magkaroon na ng filing of certificate of candidacy sa September 28. Kaya kailangan mayroon ng desisyon first week of September para hindi na po mamoblema ang Comelec kung ito man ay matuloy. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.